Magandang araw. May ordinansa kasi dito sa Tugigaraw ngayon na regarding dun sa registration ng mga motorcycles aside from registration sa LTO. Yun yung sinasabi nilang visa. Before, merong for Region 2, yung itong Oplan visa kung tawagin nila. Ayan, yung may sticker na yan. I-register mo yung motor mo para at least din ma-check na rin nila kung registered ka sa LTO, kasi isa sa mga requirements yun registration ng motor from LTO, tapos license ng may-ari. At the same time, ang daw dyan is para dun sa anti-carnapping, yung mga crimes, gano'n, carnapping. At the same time, yung riding in tandem na gumagawa ng mga nakamotor, gumagawa ng mga krimen, para ma-check nga nila. So ito, before, nung binili ko tong motor before the pandemic, 2019, rinegister ko na rin itong sa visa na to. So kaya yan, may sticker ako. But then, comes 2022, meron na raw yung parang updating yata kung paano, which is hindi na raw i-honor itong Oplan visa at yung e-visa na ang bago. I just don't know kung paano yon. But then sabi may online registration daw. Kaya lang hindi ko masundan, kaya ang gagawin ko, directly pupunta na lang ako sa police station para doon. So ayun, samahan niyo ako. So dito na nga tayo, nasa Tugigaraw City Police Station na. So this is it. Lakad na natin yung ating e-visa sticker. A few moments later. So bale online application na nangyari. Magre-register ka online para nga dun sa e-visa. Then yun na, nung nakapag-register na ako, nung okay na yung registration, nagbayad na ako sa City Hall. And then after that, i-release na yung yung sticker. Bali, nandito na tayo sa Treasurer's Office ng Tugigaraw City Hall. Babayaran yung sticker ng e-visa. After this, release naman na ng sticker. Yun na, yung sa e-visa sticker na sa police station ulit. Ito na nga yung itsura ng ating Oplan visa sticker or Oplan e-visa. So, na-secure ko na. Makikita nyo itong nasa kaliwa, ito na yung sticker. Tinakpan ko lang yung QR code. Tapos, itong card nga naman, itong nasa kanan. So, ayan, pipilapan lang yung card. Tapos, yan yung laging dadalhin sa'yo para pagka napara ka for inspection. And then, ito namang sticker na to, ito yung binabaril nila para i-verify yung vehicle mo. So, ayun, ready to go na. Biyahe na lang. So, yun na nga, naidikit ko na yung e-visa sticker dito sa motor ko. Ganito ang procedure niya. Una, sa messenger ng cellphone nyo, isa-search nyo yung PNP Lingkod Bayanihan. Ayun, tapos lalabas na doon. Napakadali lang naman, simple lang, sundan nyo lang yung mga instructions niya, kung ano yung mga hihilingin, may mga hinihingi na pictures, tapos at the same time may mga data na kukunin sa inyo na kakailanganin para sa registration ng e-visa. So ayun, sana makatulong ako ha.